Pangsanlibutang ulat. Perpektong Ari-Arian, November 2, Arizona. Nais ng mga Seventh-day Adventist na magtayo ng simbahan sa Navajo Reservation sa estado ng Arizona sa Estados Unidos. Ang mga miyembro ng iglesia mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nag-ambag sa proyekto sa pamamagitan ng 13th Sabbath offering na nakolekta noong 2011. Ngunit nagkaroon ng malaking problema. Ito ay kung saan magtatayo ng iglesia. Ang lungsod ng Page na matatagpuan sa hangganan ng Navajo Reservation ay napili bilang perpektong lokasyon. Gayunpaman, ang simbahan ay hindi basta-basta maitayo. Dahil may batas sa lungsod na ang lahat ng simbahan ay dapat na matatagpuan sa isang partikular na kalye. Sa kalyeng iyon ay nakatayo ang mga simbahan ng iba't ibang denominasyon, kaya tinawag itong Church Row or Holy Curve. Ngunit wala na ditong bakanteng lote para magtayo ng bagong simbahan para sa mga Adventista. Kaya ang tanging opsyon ay bumili na lang ng isang simbahan doon na hindi na ginagamit kung mayroon man. Swerte naman, dahil may isang simbahan doon na hindi na ginagamit. Ang simbahan ng Southern Baptist ay tuluyan ng nagsara matapos na ang mga miyembro ay tumanda na at pumanaw na. Nagpa siya ang matandang diakono na responsable sa simbahan na ibenta na lang ang ari-arian. Tumawag sila ng appraiser para malaman kung magkano ang halaga ng ari-arian. Sinabi niya na ito ay nagkakahalaga ng $850,000. Ngunit ang mga Adventista ay walang ganon kalaking halaga. Ang bahagi ng 13th Sabbath offering na nakolekta para sa bagong simbahan ay hindi sapat. Kahit na may mga kontribusyon pa mula sa North American Division, ito ay hindi pa rin umabot sa ganong kalaking halaga. Ang mga pinuno ng Adventist ay nakipag-usap sa diakono na nangangasiwa sa ibinebentang simbahan at nanalangin. Ngunit, bukod sa mga Adventista, ay may iba pang interesado sa ari-arian. Nakapwesto kasi ito sa main road na papasok sa bayan. At nakatayo din ito sa tapat mismo ng isang paaralan. Kaya naman, naging interesado dito ang isang sikat na fast food chain at inoperan ang may-ari ng halagang $2 million. Ang diakono ay nahaharap sa isang seryosong desisyon. Ano ang dapat niyang gawin? Ang lupa ay nagkakahalaga ng $850,000, interesado ang mga Adventista dito, at ang fast food chain naman ay nag-alok ng $2 million. Nanalangin ng taimtim ang diakono. Habang nagdarasal siya, naramdaman niyang mas kailangan ng mga tao ang simbahan kaysa sa fast food restaurant. Hiniling niya sa mga pinuno ng iglesia sa South Baptist Convention na ibenta ang ari-arian sa mga Adventista sa halagang $250,000. Pagkatapos, sa basbas ng mga pinuno, inalok niya ito para sa halagang iyon sa mga Adventist. Ang 13th Sabbath offering at iba pang mga kontribusyon ay sapat na upang bilhin ang ari-arian. Ito ay hindi kapanipaniwala, sabi ni Nancy Crosby, na nangangasiwa sa Adventist outreach sa Native Americans sa Navajo Reservation gayon din sa Utah at Nevada. Walang duda na ito ay kalooban ng Diyos, at siya ang nagbukas ng pinto para ito ay mangyari. Karaniwan, kapag nagtatayo ng isang bagong simbahan, ang isang kongregasyon ay nagsisimula sa isang maliit na bilang ng mga tao na nagpupulong sa isang tahanan. Kapag masyado nang lumaki ang grupo, lilipat ito sa mas malaking lugar ng pagpupulong. Pero dito sa Page, nagsimula ang kongregasyon sa isang gusaling mas malaki kaysa sa kinakailangan. Para itong isang kariton na inilalagay sa harap ng kabayo, sabi ni Nancy. Ngunit alam ng Diyos kung ano ang ginagawa niya.
Salamat sa inyong 13th Sabbath offering noong 2011 na nakatulong sa pagtatayo ng Page All Nations Seventh-day Adventist Church sa Arizona. Ating ipanalangin ang mga nagbabahagi ng ebanghelyo sa mga katutubong Amerikano, kabilang na si Nancy at ang kanyang asawang si James, na pastor ng iglesia. Maraming salamat po sa inyong pagpaplano ng masaganang handog.